mo man atong ikatulong nga research. Development of an Arduino-based energy harvesting system using piezoelectric sensors and stepping tiles. So, diri nakakan siya nga energy harvesting system kay kan siya kaning nga research is nagkani nga nag-aim ni siya nga makakantag kanang murag generator siya nga like kanang mga solar panels ba nga kaan solar panels nga renewable lang yang energy ba gikan sa sun mo kan siya og energy kanang yang kainit gikan sa sun nya ma-convert siya into energy electric kani nga to piezoelectric sensors ang gamit nga nasa stepping tiles ni explain na nako ni ato na sa kanang kultura do amo na apply jud mo na oh kanang mga gagmay ra man na siya nay dagan na. This presentation explores the development of a sustainable energy harvesting system designed to convert mechanical energy from footfalls into electrical energy using piezoelectric sensors and an Arduino microcontroller. This project is an endeavor towards creating a self-powered system that can contribute to the adjustment of green energy solutions that reduce reliance on traditional power sources. So, gikan diri nga convert mechanical energy from footfalls into electrical energy. So, diri mechanical energy is from footfalls. Kanang inigtunob na to god. Yan panidan inig mo lakaw ta diha. Kanang inigtunob na to nang gina energy nga maduot siya. So muna siya mechanical energy then ma-convert na siya sa electrical energy kanang mga pagduot sa atong like tiil. pareha sa kita ko sa TikTok pareha sa Japan man to like naa siya part lang sa ilang gianan nga basta motunod na to ang underground na murag tunnel kay mao yung source gani sa ilang siga ang ilang murag pagtunog sa babaw nila kuan. O sapon na siya. Mao din na. nagtawa do Then introduction. Energy harvesting. Energy harvesting is the process of capturing ambient energy from various sources such as vibration, solar radiation, and thermal radiance, and converting into a usable electrical energy. So, muna na ang gikan ako kaniya nga mechanical or kanang mga renewable nga mga energy kanang mga solar radiation kanang sa adlaw kanang mga thermal kanang gikan sa yuta na then piezoelectric sensors are a key component in harvesting systems. These sensors convert mechanical energy like pressure or vibrations into electrical energy due to the piezoelectric effect. The sensor's internal structure is designed to generate a voltage when subjected to physical stress, effectively transforming mechanical force into electric energy. So mo na to kaniya ang ingon nga kanang iyang nga pag og idot na siya kanang piezoelectric sensors, flat ra na siya. Pero na siya coil diha sa tungana dit og idot na siya mo kana siya ma-stress na siya diha mo cause of vibration of pressure. Then kanang pressure ana mo generate na siya kuryente. Gamay ra kuryente ana pero kung kanita mo daghan ang inyong piezoelectric sensor nga tumban or kana applyan pressure mo daghan pud ang kuryente nga ma-produce. apply sa smart locker sa pagbayato Dili man sa smart locker. Lain ni ang ikatulo na nga kuan. mo na i-connect sa smart locker Dili ni lain ni. Then smart locker man eh dili lain ang ikatulo ni akong kanon niya sa smart locker. Sustainable energy solutions. The development of sustainable energy solutions is crucial in addressing global energy demands and reducing environmental impact. Energy harvesting systems offer a promising approach to generating clean and renewable energy, contributing a more sustainable future. So, dere sa tong researches nagkanta og gi-focus po nato ang pagkanog mga sustainable nga energy solutions kay sa to ba yung planet ron or diri sa tong
sa ato sa Philippines kanang kasagaran baya kanang dagan baya ag manag power outage kanang putol ng mga kuryente nga na kay walay ka bayad, walay ka gasto para pa-connect. So kanay siya magamit din siya para kanang maka-save ta og kanang mga gastoon din. Dili na ta magsigig agad sa thermal energy nga which is naapoy possibility nga makadaot pud siya sa atong planet. Then objectives, primary objective. The primary objective of this research is to develop sustainable energy harvesting system using piezoelectric sensors and Arduino microcontrollers. So mo to paniha nga mo ni ang primary nato nga objective sa to ang research kaning nga research mag-develop og sustainable nga energy harvesting system. Ato kaniya. Maning. Din man ka na doon na naglingkod ra man ta ka din. Naon? So, Wag na G. Supplier ka na. back up ba mga back up ni. So unsa jud ang kuan? Smart locker itong yung una. Pero kani wala pa man ako ma-discuss ninyo. Kuan So, lang. kani nagamit tag piezoelectric sensors og Arduino microcontroller. Then secondary objectives. This project aims to a functional prototype that effectively converts mechanical energy from footsteps into electrical energy. Furthermore, we aim to analyze the efficiency and feasibility of the developed system, evaluating its potential as a viable energy source for lower power applications. So, muna atong secondary nga objectives ang aron makabuhat ta og prototype nga kanang bitaw ta kanang magamit nato kanang pwede nato magamit para energy source sa mga low power applications kanang for example kanang para sa tong mga suga mga or kanang basta kanang low power lang pero kung palitan enhance pag nato pwede na siya magamit sa mga ref, mga TVs Na mga dako na og mga kuan na dako ay kuryente something. Then, background. Energy harvesting. Energy harvesting is a rapidly growing field in various applications in wireless sensor networks, wearable electronics, and even powering all small-scale devices. By capturing ambient energy, this system reduces the need for batteries and minimize environmental impact. So, kanidre ang sa energy harvesting is gamit dagan na kani siyag na apply nga mga kangyod sa mga kanba wireless sensor networks or sa mga wearable electronics o sa kanang mga small scale devices ni kanang dili lang bitaw magamit ang mga dinagkuay nga battery kay magamit na silang mga solar panel ba nga na kay mag harvest mga po na siya ng energy or for example kanang sa bike gani nga kanang i-connect sa ligid sa bike din kanang inigdagan kanang suga sa bike musiga po siya sampo na siya sa energy harvesting kanang dynamo iyang gamit ba kanang pagtawag sa dynamo generate siya kuryente mapunta sa suga aron musiga. Then piezoelectric effect. The piezoelectric effect is a fundamental energy in harvesting. In energy harvesting, certain materials when subjected to mechanical stress produce an electrical charge. This effect forms the basis for piezoelectric sensors and actuators. In energy harvesting applications, piezoelectric sensors convert the mechanical energy from the footfalls into electrical energy, which can be stored and used to power various devices. So, muna to ang gingon kaniya nga, if ang piezoelectric sensor is stress na siya kanang maka-feel na siya pressure nga madot na mo-generate na siya kanang kuryente kung
kung tagsa electrical kung tagsa ra ka piezoelectric gamay rin siya Makuan. electric ma-produce ka electric pero kung dinaganay na ang ma-produce na is mudagan na pod. Then dere prior designs existing systems sa mga existing systems karon na say there is a previous designs have utilized piezoelectric sensors embedded in the floors, sidewalks, and even show inserts to generate energy from footfalls. So, naay mga kanani karon yang nasa mga floors nga na mga shoes pero nasa limitation. Many existing systems are limited in their efficiency and power output. So, kan siya kanang na-apply na siya sa uban ng mga system pero limited ang iyang mga power output kay dili kayo siya large scale ba nga na Gamit yun do. Kasi forma ko talaga. ay nanay existed ani pero ang kanani sa inaim ko daniyang mga designs kanang kung kato lang simple nga piezoelectric sensors nga atong magamit dingin ra siya din kanang sa speaker gani di ba naman na sa coil sa sulod oh pero sa piezoelectric sensor is siya kanang flat siya dinay coil dia nagatuyok na siya diha then if mo nang i-press mo generate na siya power kaya maka-feel siya pressure ba. Then these systems often rely on bulky sensors and complex circuitry, making them impractical for widespread implementation. Some designs suffer from durability issues requiring frequent repairs or replacements. The energy generated is typically insufficient to power high power devices. So mo siya kasagaran po sa mga kaning mga prior design sa piezoelectric nga mga sensors is dagko siya di siya magamit impractical kay siya para sa mga widespread nga implementation. Then kasagaran ila pong mga durability is kanang dagan kay issue mga frequent kay kanang magasigi na lang og repair sigig ilis. Then dili pa pud sila ka power og kanang mga devices nga high powered na gyud. Pang ginagmayay pa. Then research prototype features then dire na atong components. The energy harvesting system is composed of several key components. First is Arduino Uno, the heart of the system responsible for controlling the energy flow and data acquisition. So, mo gini ang atong gamiton karon Arduino Uno nga mo mag-control sa system na to, ang pag-flow sa energy o pag-acquire sa mga datas. Then, piezoelectric sensors. These sensors are embedded within the stepping tiles, capturing the mechanical energy from footfalls and converting it into electrical energy. So, muna to kaniya nga kanitan kanang sa mga stairs kanang ang atong tiles sana or ang mga tumbanan na wala siya naka-fix sa simento gyud. Kanang for example tiles ni siya di sa ilalim na ay mga piezoelectric sensors nga inigdot sa tiles inigtunog modot siya then ang piezoelectric sensor sa ilalim is maka-feel na siya pressure so mo generate na siya energy. Then energy storage, a rechargeable battery or supercapacitor is used to store the harvested energy, providing a stable power source for the system. So natay two choices ani, rechargeable battery or supercapacitor. Munay butanganan sa energy nga i-generate sa piezoelectric sensors. Unya
Ikanra na to ang unsay kalahian sa rechargeable battery og supercapacitor. Then voltage converter. A DC to DC converter is used to regulate the increase regulate and increase the voltage from voltage output from the piezoelectric sensors, ensuring efficient energy storage. So magamit tag kanang converter kay dili man siya malaw-law so gamit gyud na kanang ang generate na power sa piezoelectric sensor is di man na magamit dayon. So ilan na pa na to convert siya. So convert siya DC to DC, then i-store sa storage na to. Then data acquisition system. The Arduino microcontroller includes a built-in analog to digital converter, ADC, to monitor the voltage and current levels of the generated power. So napud tay analog to digital converter kanang aron nga makita na to kung pila ang kanang sa pag tunog sa mga tao, makita na to kung pila ang generate nga kuryente ana niya. Kasi mga daw mo dili ta kurente lang. Ay kanang before mo ang sensor before ay ang energy nga gikan sa sensor before siya mulaw sa battery, moagi sa siya aning analog to digital converter. Aron nga makita na to kung pila na generate kuryente in display. A small LCD screen or LED indicators can be used to display the generated power levels, providing a visual presentation of the system's performance. So makita na to kung aron makita na to kung pilay kan nga generate nga power level naay kan LCD screen or LED indicators. For example, sa LED indicators na ay 10 ka LED din. Kung daghan ang energy nga na generate, musiga na tanan. Kung gamay ra, ang musiga, mga 3, 5, na. Then, number 2, energy conversion. The energy conversion process is initiated when a person steps on the piezoelectric sensor embedded in the tile. So, nasa ilalim sa tile, then tumba na siya. Then the sensor, due to its piezoelectric properties, produces an electrical charge proportional to the applied pressure. This electrical signal is then processed by the Arduino microcontroller, where it is converted into a usable electrical output. So, kung magdepende po na sa pressure sa motonob. Kung panalitan doot kayo iyang pagtunog, mas si Miss Pula mo doon ang mutunog pa na. mas Dili maguba sensor. dili ra maguba pero mas dako ang Energy nga energy nga ma-produce kay mo proportional siya sa kanba sa pag ang sorry tawag na Like proportional siya sa The more you push, the more Energy. wala ra then continuation. Energy storage. The harvested energy is stored in a rechargeable battery or a supercapacitor. So diri na ta sa storage niya. The choice between the two depends on the system's power requirements and operational characteristics. So magdepende pod gyud ta kung asa nato gamiton ang kani nga ato ang system. Battery Asa sa gamiton? karon atong tanong ha. Atong nga naman namo. A battery offers higher storage capacity but slower charging times. So kung battery atong gamiton, mas dako siya capacity. Panganitan ka ang pagsukod sa capacity sa mga battery is amperes man na kanang mAh og sa battery pa sa cellphone kanang 5000 mAh nga na. Then
Pero ang kaniya, murag naka downside is slower charging time. So dugay siya ma-charge. Pero dako yung storage. Then while supercapacitors offers faster charging and discharging capabilities but lower storage capacity. So Okay, nagyapon. Baliktad. bali siya sa battery pero mas dali siya ma-charge, mas dali po siya mo-discharge og kanang energy kanang dinalian ra nga gamit ba. Pero iyang storage is gamay ra. Murag bawi ra sa battery ba. Ngana. So this trade-off needs to be considered based on the application specific needs. So dire magagad gid tawgon sa atong kanon buhaton kung asa na to i-connect. Kung for example mag-connecta sa mga suga, mas maayo gid kung sa mga suga siya mas ang suga is kasagaran gamiton man kabi then daghan then ang kanana is daghanan man ang maglakaw-lakaw na basta buntag. So mas maayo nga battery ang atong gamiton kay mo kana siya kanang ini kagabi pa man gamiton ang suga then ang dagan ng footsteps kan man ini kabuntag man, so mas store pa siya taas pa ang time nga i-store ang energy. Pero kung Sa may function niya sa suga mo daw, malita magamit sa suga. Sa may function niya. Siga. siga ang suga Sige akong kung imong iyon nga Kaya kay nagamit mo tag battery ani then ang piezoelectric sensor is naka-connect sa battery then ang suga is naka-connect po sa battery. Kana bang sensor na way nakakaduana. Kanang sa labyan nga suga ba usa ikaw nila nga musiga ba yan kung palo mo usa gamit sensor nila ba. Kana na mo motion sensor ra po na siya. So yun yan. Pwede po na nato ipuno. Yana ba ya? Ito ni ito ba? Ito ni pwede function na ba? Labyan na to na, labay mo. Musiga ang suga, detect sa tao sa musiga eh. Pero depende kung asa ninyo Pero gibutan kung ng suga. panitan ng ana, kung panitan ng ana kanang motion sensor siya, pwede ta mo gamit og supercapacitor. Panitan kanang diha sa tunga ang kanang nasa tunga ang suga. Then ang ato ang kaning piezoelectric sensors is naaunahan gamay sa suga para inigtunog nimo samtang naglockout ka kanang ma-charge tong supercapacitor na ay energy. Then inigagi nimo mo sensor ang suga, then mo siga. Then abot na nimo sa unahan. If di nakamasense mapalo. Nito di matumbang to sa sensor. Ibutang gid nimo sa matukban gid siya. Then mapalong ang suga. So diya na magamit ang supercapacitor kay ma-charge man siya dayon, so ma-connect din siya sa suga. Dali sa charge. Gamay storage pero dali ma-charge. So mo nay mas may siya pwede siya gamiton sa mga motion sensors nga kanang if moagi ka masiga niya ug wala di na ko moagi mapalong siya. Diya diya magamit ang supercapacitor. Then monitoring. The Arduino microcontroller constantly monitors the voltage and current levels generated by the piezoelectric sensor. This data is acquired through the built-in ADC katong analog to digital converter and processed by the microcontroller. The Arduino can display the real-time power output on an LCD screen or LEDs. Moto ang gikan kaniya nga makita kung pilay generate, providing valuable insights into the system's efficiency and performance. This monitoring feature allows the troubleshooting any issues and optimizing the system's parameters. So, mo gina nga makita na to kung pilay gi-generate nga kuryente kay panitan. Ug di ta makakita sa kung pilay gi-generate nga kuryente, di ta makabantay kung asa dapit ang kanang wala na mo generate og kuryente kung nabay kinahanglan i-repair nga na. Then sa ato ang LED po dili siya usar ka buok kanang murag sa diha nga part sa salog na LED dito po sa unahan ni LED nga na siya. Aron nga maibaw na to kung diha nga part na by daot dito sa nga part na by daot nga na. Then implementation.
step-by-step process. Then, the implementation of the energy harvesting system involves a series of steps. First is design and fabrication. The stepping tiles are designed and fabricated to accommodate the piezoelectric sensors and ensure structural integrity. So kinahanglan gyud ta nga mag-design pod og at ato ang nga stepping tiles kay di man siya pwede nga kanang mga tiles sa hardware, di man siya pwede nga mo po atong gamit kay flat ba yan ng piezoelectric sensor. So dapat ang sa tuang tiles sa ilalim is flat pod siya nga mo makaduot gid siya sa sensor. Nga then sensor integration. The piezoelectric sensors are carefully integrated into the stepping tiles, ensuring proper contact and alignment for efficient energy conversion. So muna tong nga dapat sa ato ang tiles is magkan siya og kanang pilit gid siya sa piezoelectric sensors aron nga way mausik nga energy nga kanang way mausik nga pressure. Pero ang atong tiles sana is pwede ra nga di lang gid ta mo kan sa tiles nga katong mga granite mga kan. For example kanang mukan lang sa taog ang mga plywoods ba mga wood tiles nga na. Then circuit design. The Arduino microcontroller, energy storage, and other electronic components are interconnected according to a well-defined circuit diagram. So sa pagbuhat sa circuit diagram ani sa circuit design is needed gid siya nga mapahimutan gid siya. Dili siya gubot ba aron nga kung panitan natay repair pod nga na is dali ra po nato pagpangita kung asa dapit sa circuit. Then programming. The Arduino microcontroller is programmed with a custom code that handles the energy flow, data acquisition, and display functionalities. So needed pud nga i-program ang Arduino microcontroller para nga tarang gyud handle ang energy flow hasta pud ang mga data nga hatag sa tuwang sensors o ang display functionalities po niya sa mga LEDs. Then testing and optimization. Once assembled, the system is tested and optimized for maximum efficiency and performance. So once nga maporma na ang prototype is need yun na natong testingan. Then deployment. After successful testing, the system is deployed in a chosen location for real-world evaluation and data collection. So if makana gid nato nga okay na siya, tumban din na siya. Kang pwede ni nato ibutang sa mga hagdanan, sa mga hallways nga sigihan gid siya tunog. Then last is Dari na ta sa atong conclusion, which is the summary. This research is successfully developed a functional prototype of Arduino-based energy harvesting system. Utilizing piezoelectric sensors and stepping tiles, the system effectively captures mechanical energy from footfalls and converts it to usable electrical energy, demonstrating the potential of this energy for powering low-power devices. Pwede rin din kanon i-discuss kayo na kaniya summary naman. Then future work. Future research efforts could focus on improving the system's efficiency and power output by exploring new materials and optimizing the design of the piezoelectric sensors and the surrounding circuitry. Exploring alternative energy storage mechanisms such as supercapacitors with higher power densities could further enhance the system's capabilities. Furthermore, integrating the system with wireless communication technologies could enable real-time data monitoring and remote control, enhancing the system's overall functionality. The development of this energy harvesting system paves the way
for more sustainable and safe powered future where technology seamlessly blends with our daily lives. So, in the future, if ma-upgrade na nila tong ato ang prototype, pwede po ni nato integrate sa mga wireless communication technologies para for example kanang mga administrators pwede nila remote control or kuha nila ang real time nga data sa kaning sa ato ang energy harvesting system nga bisag wala sila ana nga lugar is ibaw-an gyapon nila kung pila na generate sa system, pila na generate nga kuryente nga na. Then aron pod nga maka-develop ta og kanang energy harvesting system nga mo-blend ra bitaw sa mga tao, dili na kinahanglan nga mo gamit pagdagko kay mga space sa mga power plants nga na. Then, wala siya. Thank you. Pagdating sa energy